Nasa kamay na ng Department of Justice ang ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC hinggil sa mga bank account na iniuugnay kay Senadora Laila De Lima na naglalaman umano ng pera mula sa kalakalan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Ayon sa DOJ, kinokonsidera nilang ipa-freeze ang mga naturang bank account dahil maaari umano itong magamit bilang ebidensya laban kay De Lima. Samantala, itinanggi ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II na pinwersa nila si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na magsalita laban sa Senadora. Narito ang ulat. Hawak na ng Department of Justice o DOJ at ng National Bureau of Investigation o NBI ang report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ukol sa mga bank account na di umano'y pinaglagyan ng pera ni Senadora Laila De Lima mula sa kalakalan ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, aabot sa 20 bank account ang nakapangalan sa mga individual na malapit umano kay De Lima ang binuksan ng AMLAC. Marami pa raw bank account ang sunod na patitingnan nila sa AMLAC. Makikita mo lang doon yung, halimbawa, the name of an individual or the account name. Ito ang mga transactions doon sa account name na yun or so account ng individual na yun. Halimbawa, sinasabi doon, mayroong deposit amounting to almost 500 million. Yan ang maaaring nakalagay doon. At saka ilang beses na nagtransaksyon, ilang beses nag-deposit. Kinokonsidera ngayon ng DOJ na ipa-freeze ang mga bank account. Ani Aguirre, magagamit ang mga ito bilang ebidensya laban kay De Lima tulad ng testimonya ng mga tumestigong high-profile inmates sa nakaraang pagdinig ng Kamara sa kanilang paghahain ng kaso na pangungunahan na ng NBI. Itinanggi naman ni De Lima na may mga dummy account siya. Samantala, sinisika pa rin ng DOJ na makuhang witness ang inmate na si JB Sebastian. Pinabulaanan naman ni Aguirre na pinuwersa nito si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino para magsalita laban kay De Lima. Sinabi na rin ni Marcelino na hindi siya pinilit para gawin ito. Naghain sa Manila Regional Trial Court Branch 17 si Marcelino kasama si Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta ng mosyon para suspendihin ang arrest warrant at ibasura ang binuhay na drug case laban sa kanya. Dito tinanong siya ng media kung tetestigo nga ba siya laban kay De Lima at ito ang kanyang isinagot. I will tell the truth kung saan man forum ako iharap. I will tell the truth as far as I know the truth. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Inatasan na ng DOJ o ng Department of Justice ang NBI o National Bureau of Investigation na imbestigahan ang di manoy kaugnayan ni Senator Laila De Lima sa droga sa Bilibid. Aminado si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na wala pa silang direktang ebidensyang nag-uugnay sa senadora. Ipinasilip na rin ng DOJ sa AMLAC o sa Anti-Money Laundering Council ang 10 bank accounts daw ng ilang taong malapit kay De Lima. Nanindigan naman si De Lima na wala siyang dummy account. May report si Lia Manialac del Castillo. Hindi pa man tapos ang investigasyon ng Senado at Kamara, may panibagong hahabol ngayon kay dating Justice Secretary at ngayon Senadora Laila De Lima. Ang National Bureau of Investigation ang ahensyang dating nasa ilalim niya. Inutusan na kasi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang NBI na imbestigahan ang kaugnayan umano ni De Lima sa umano'y drug trade sa loob ng Bilibid. Mas magaling ang NBI dyan kaysa sa amin. And we have no people to pursue these leads. There's lalong-lalo na yung pag-unearth nitong mga bank accounts at saka ng mga corporations that might be linked to this illegal drug trade. Sa ngayon, hawak na ng DOJ ang report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na sumisilip sa mahigit 10 bank account ng ilang taong malapit daw kay De Lima. Hindi sila pinangalanan ni Aguirre pero ilan daw ay malalapit na kaibigan, kasama at dating katrabaho. Pero ngayon pa lang, aminado si Aguirre, wala pa silang direktang ebidensya na nag-uugnay sa senadora. Hindi maaaring directly link kasi kung directly, dapat naka-deposit yan sa kanyang account. Kaya kung ever there's any link, it should be indirect. Doon lang sa account, bank accounts ng kanyang mga kasama, mga kaibigan, mga employee, yun lamang. Ginamit niyang halimbawa ang dating driver at umano'y karelasyon ni De Lima na si Ronnie Dayan. Halimbawa, 500 million sa account ni Ronnie Dayan.
O, alam naman natin na walang sapat na source of income si Ronnie Dayan para makaipon ng 500 milyon. So anong conclusion mo dyan? Sasabihin natin, siyempre, ang conclusion ng tao doon, conclusion ng judge, nanggaling yan sa bossing niya. Pero yung account ni Sec de Lima, I'm sure pina-check nyo rin sa AMLAC. May mga nakita ba rin doon na questionable mga deposits na pumasok? No comment. Sa isang pahayag, sinabi ni De Lima, wala siyang mga dummy account. Ang mga makakalap na ebidensya ng NBI, bukod sa magagamit sa posibleng kaso laban kay De Lima, pwede rin daw gamitin para humiling ng freeze order sa mga pinaiimbestigahang bank account. Ayaw pa isa publiko ni Aguirre ang hawak na AMLAC report, pero sapat daw ito kasama ang mga naunang testimonya ng mga inmate ng Bilibid para madiin daw at makasuhan na si De Lima. On the basis of the testimony ng presenta naming mga testigo sa House ay sufficient na, meron ng probable cause. In other words, papasa na sa piskalya pa lang. Pero tulad ng sinabi ko, hindi ako komportable doon. Ang gusto ko talagang airtight. Pero hindi lang daw kay De Lima nagtatapos ang koneksyon sa umano'y transaksyon ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid prisons. Sa impormasyong nakuha ni Aguirre, lumalabas na may ilang korporasyon pa raw na tila dawit din dito. Makikita mo yung link na yan. Kung yung mga isang corporation yung mga kanilang mga incorporators or stockholders ay lumalabas tong pangalan nito, ito, kaibigan pala itong gano'n. Magkakaroon ng lead dyan. Sabi rin ni Aguirre, maging ang itinuturong kasabwat di umano ni De Lima na ang big-time Bilibid inmate na si JB Sebastian, posibleng lumutang na rin. Tatanungin namin si JB Sebastian kung papayag siyang pumunta dun sa house. Hindi naman ako nagkumbinse. Para naman kay De Lima, lahat ng ito ay bahagi lang daw ng layunin ng Pangulo para sirain siya at tanggalin siya sa pwesto. Ito ho ay continuation lang ho ng mga efforts nila na tuluyan at akong matapos, tuluyan at akong masira. At ang ibig sabihin nun, mawala ako dyan sa eksena, mawala ako dyan sa pwesto ko. Baka yan nga ho ang isa sa mga pinaka-agenda, isa sa mga pinaka-layunin ng Pangulo natin. Kasi ilang beses na ho natin siya na napakinggan na talagang he will destroy me. Isang press con, sinabi niya, you're finished. Napaka-lopsided ho. Imagine the entire machinery of the executive department. Tapos nalulungkot din po ako na maski sa Kongreso ay parang tumutulong na rin sila dyan sa panggigipit sa akin. Sa huli, bumuelta ang senadora laban kay Pangulong Duterte na nasa likod umano ng lahat ng panggigipit sa kanya. Ito po ang bagong komunistang panakot sa ating panahon ngayon, ang adik. Kapag hindi ka sumamba kay Poong Duterte, ikaw ay adik dahil adik lang ang hindi sumasampa kay Poong Duterte. Tumingin ka sa likod mo at huwag kalimutan na ikaw ay isa lamang tao. Hindi Diyos, tao. Tao ka lamang. Should I? Ako ang ginigipit nila sa mga walang katuturan ng mga akusasyon nila, and then ako ang magre-resign. I don't want to speak further. Baka kung ano pang mga masabi ko, lalo magagalit ng mga yan. Yes. I'm willing to resign. I'm willing to be shot in front of the President. Kung may tunay, I just have to qualify. Tunay, totoo, na ebidensya. Hindi coerced, hindi manufactured, hindi fabricated, hindi invento. Bantay kayo sa akin. Bantay kayo sa akin. Bantay kayo sa akin. Basta pagka magloko-loko, ayaw ko nang makita pa nakatindig isa. Wala akong gustong nakakita nakatindig sa inyo. Yan talaga ang totoo. Prangka nationwide yan. Bantay kayo sa akin. Basta pagka magloko-loko, ayaw ko nang makita pa nakatindig isa. Wala akong gustong nakakita nakatindig sa inyo. Yan talaga ang totoo.
Prangka nationwide yan.